Yo! Isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga kapadyak. Ngayon, tatakboy natin ang Mount Bulalo sa Barangay Pitin. Dapat may isa araw pa natin ito tinakbo kaso inabot tayo ng ulan. Kaya bumalik na lang kami ni AirPods. Tapos, mga kapadyak, solo tayo ngayon. Kasi ang dati, namimiwas sa Talisay. Yo kapadyak! Shoutout nga pala kay Sir Jeric Samonte. Sir Jeric Samonte, maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel at sa pag-i-invite sa mga friends mo dyan. Maraming salamat po. Tsaka sa iyo tol, Christian De Chavez, shoutout sa iyo. Tsaka sa iyo Ma'am Lian Charlotte and kay Ma'am Jinky Jankinay at sa aking napaka very supportive na girlfriend na si Ali Chumasera. And shoutout sa iyo Ma'am Lan Sinag o mas kilala ko sa bilang pangalan na si Ma'am Lailani Sinag, Sir JB Nadongga at sa iyong Prime Movers. And syempre sa iyo din Sir John Paul Patrick, shoutout sa iyo. Tsaka sa aking very supportive na kapatid na si Rose Anlidan. Ingat ka dyan kapatid sa Shenzhen. Yun mga kapadyak, nasa main road na tayo. Ngayon, pupuntahan natin yung intersection ng Barangay San Felix, Santo Tomas, Batangas. Doon mga kapadyak, kakaliwa na tayo. Tara! Yan, narating na natin ang kantuhan ng Barangay San Felix, Santo Tomas, Batangas. Ngayon, kakaliwa tayo dyan mga kapadyak. Kaso ang problema, medyo nahirapan ako pagtawid dahil sa sobrang dami ng sasakyan. Tumabi muna ako mga kapadyak at tayo ay tatiming ng tamang pagtawid. Yon, tara na mga kapadyak, tayo tatawid na. Kapadyak, di pa tayo nag-aahon, parang pinawisan na ako sa pagtawid natin kanina dun Makadami sasakyan pagka umaga. Tsaka Thursday ngayon. Medyo pasukan din ng mga estudyante. Mukhang pagbibigyan tayo ng panahon ngayon Ganda ng panahon ngayon, malamig. Tapos tama lang yung init, makulimlim siya pero parang hindi naman ulan. Tara, samahan niyo ako, akyatin natin ang Mount Bulalo. Kapadyak, papakita ko sa iyo yung ating aabunin sa Mount Bulalo. Dito pa lang sa baba, makikita mo na yung ating aakyatin. Ayan nyo to. Yan, yung bundok na yan mga kapadyak. Yun, yung tatlong tower na yun sa tuktok. Ayun yung ating papadyakin. Napakaganda talaga dyan. At ito na mga kapadyak, natito na tayo sa intersection papuntang Mount Bulalo. Pag nakita nyo tong malalaking tubong to, tayo ay kakaanan mga kapadyak. Dire-diretso na to papunta doon sa ating pupuntahan. Yun, salamat naman at nakapasok na tayo sa kantuhan mga kapadyak. Kung nakikita nyo kanina sa video natin, yung kumanan tayo, pag galing nyo mismo ng National Highway at kumaliwa kayo sa Barangay San Felix, yun ang daan papunta dito sa Mount Bulalo, o mas kilala ng mga bikers na View House. Kasi parang pag sinabi nating View House, karamihan ng ating mga bikers alam na matarik yun, masakit sa binti.
Nasa baba pa lamang tayo, ang ganda na ng ating makikita mga kapadyak. Lalo na itong mga tubong nasa kanan ko. Mahiyahiya mong nasa ibang bansa tayo ah. Ang gandang tingnan at ang gandang pagmasdan. Pakasarap ng simoy ng hangin. Dito pa lang ramdam mo na napapasko na mga kapadyak. Kaya kung ako sa inyo, puntahan nyo na tong Mount Bulalo. Kasi mayroon nag-aantay doon sa itaas sa atin na napakagandang view. At isa na namang intersection mga kapadyak, dito kakaliwa tayo papunta sa Mount Bulalo. Dito madami na tayo makikitang mga planta o mas kilala bilang geothermal. Malapit na tayo kapadyak, ayan ang ating papadyakin. Tapos pag nandun na tayo sa kalsada, paakyat ng Mount Bulalo, papahinga muna tayo syempre. Baka pumasok na naman yung ating kasabihang mag-aakay pero hindi susuko. Mga kapadyak, may papakita ko sa inyo. Ayan yung steam na kino-convert nila sa energy. At ang sinusuplayan nila ng kuryente ay sa malaking bahagi ng Luzon. Dito mga kapadyak, ramdam ko na yung kunat at bigat ng ating bisikleta. Kapadyak, yung daan na yan ay ang labas ay sa Barangay Tamlong at ang kalalabasan yan ay sa bayan ng Alaminos, Laguna. Dito tayo sa kaliwa kapadyak, dito ang daan papuntang Mount Bulalo. At kung mapapansin nyo, ang posisyon ng karsada ay talagang masakit na sa binti. Medyo makunat na yung daan. Kaya magpapalit tayo ng gear. Ito'y banayad na ahon pala ang mga kapadyak. Ang tunay na ahon na doon sa taas pa. Halos kasunod, ewan ko lang kung sabi nila ano daw, may 18% gradient hanggang umaabot daw ng 19 to 20 kung hindi ako nagkakamali. Ito ay praktisan din ng mga malalakas nating kapadyak. And then nagpalaro din dito ng King of Mount Bulalo. Tapos kita nyo ba yan mga kapadyak? Yan nasa likod ko. Yan yung swimming pool na sinasabi ko sa inyo na huwag nyo na magtangkang maligo at baka iba yung maluto sa inyo. Mamaya papakita ko sa inyo yung swimming pool. Tara! Medyo makunat na talaga ang daan, pero thankful tayo at pinagbigyan tayo ng panahon ngayon. Tapos makikita nyo din dito yung steam mga kapadyak. Tara tingnan natin. 8 kph lang. Medyo nabigo tayo doon. Di tayo pinagbigyan ni Kuya Guard na videohan yung swimming pool kasi medyo confidential daw. So, okay na din yun. Walang masama kung susunod tayo. Pero salamat pa din kay Kuya at pinagbigyan tayong tingnan yung swimming pool. Kaso hindi natin na-videohan at bawal nga. Dito na tayo sa baba. Paakyat na Mount Bulalo. Pero magpapahinga muna tayo dito mga kapadyak. Dapat kahapon pa talaga namin to babaykin ng daddy. Yung problema ay napagkaka-delay, yung napagkakadag-im baga. Hindi namin napadyak. Tamo, tingnan nyo rin pidyong are, papakita ko sa inyo kung gaano kadag-im. Tapos yung naramdaman namin bubuhos na yung ulan, inabot na talaga kami ng ulan. Umulan na sadya, ay kami kumain lang ng lugaw. Tapos ay kami umuwi na. Are, tingnan nyo rin bidyong arit na pagkakadag-in. Ang ganda pa naman. Ayo, tingnan nyo. Yan. Yun, ako yung may ipapakita sa inyo. Tingnan nyo rin bili. Yan, ang ating papadyakin mga kapadyak. Yan, yung bundok na yan. Teka. Yan, yun. Yung may tower na 3. Kung tayo sasampa mamaya. Makikita nyo dyan yung napakagandang view. Mga kapadyak. Ano de? Tara na.
Nakita ninyo ano. Kaya ngayon solo muna tayo. Kasi ang daddy ay may schedule sa pamimiwas, fishing ganyan. Bago tayo umakyat sa Mount Bulalo, iset muna natin yung gear ng bike natin sa low gear para hindi na tayo mahirapan sa pagsampa. Kasi ito rin yung tipong pag napababa ka, mahihirapan ka na ulit sumakay. Kaya tingnan natin, tara. Tara na mga kapadyak, adjust na natin to. Utay-utay lang. Tarik. Dito pa lang mga kapadyak, may 17 to 18 gradient na ito. Huwag natin pang gigilan ang ahon mga kapadyak. Tayo-tayo lang. Papakita ko sa inyo yung dating view house mga kapadyak. Tsaka pwede kayo pumunta dito kapadyak, yung gusto magdala ng 4 wheels. Hindi naman sila masyado mahigpit. Pagka may mga long ride kami ni Airpods, yan, sumusundot kami dito ng isa. Mas malaki-laking bagay yun, warm up sa mga binti natin. Pag kasi pumadya ka ng long ride, tapos wala kang ensayo mga kapadyak, saan mo na, last pagka pag-uwi, pagod na pagod. Mga kapadyak, bukod pa yung view house sa Mount Bulalo sa taas kasi merong grotto. Dito parang bahay lang na nasira, parang flooring na lang yung natira. At papakita ko naman sa inyo mamaya. Isang siko pa dito, nasa view house na tayo. Hay nako, tingnan nyo to mga kapadyak, ang ganda at ang limlim ng lugar. Sarap ng hangin, ang presko. Yun na yung sinasabi kong view house mga kapadyak. Tara. Yo mga kapadyak, tindi. Narating na natin yung view house. Ayun kita nyo ba yun? Teka papakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda dito mga kapadyak. Diba sabi ko nga sa inyo, wala masyadong nadaan din yung sasakyan. Tingnan nyo yung view kung gaano kaganda din Kahit sa karsada pala kaganda na. Tingnan nyo, bili, tara. Diba? Ang ganda mga kapadyak. Tara, puntahan na natin yung view house na sinasabi nila na floor na lang yung natira. Tara. Nandito na tayo kapadyak sa tinatawag nilang view house. Yan ito yun Dati may malaking bahay daw dito. Yan. Para may nagluluto din dito. Kasi okay nga rin naman magdadala ka lang ng tent. Tapos bili-bili kayo ng kape. Yung mga milk tea lovers dyan. Ano pa ba? Kasi mga drinks. Mga gusto nyo lang chillax lang. Tapos gusto nyo ng tahimik na lugar. Ito, pwede nyo itong puntahan. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Magdala lang kayo ng tent. O kaya lamesa, upuan, panalo, mga kapadyak. Tingnan nyo. Yan Dadala lang kayo ng tent. Tapos tulad ng sinabi ko kanina, ito setup mga kapadyak. Yan dyan. Diba pwede? Pwede diba? O siya, tama na. Tara na sa Mount Bulalo at mas maganda doon. Ito kapadyak, yung huling siko. Pag naahon natin to, ayos na. Panalo na tayo.
Panalo kapadyak, naahon na natin. Na hindi pa dyan tapos ang ating paghihirap. Kasi sa taas hindi natin madadala ng ayos ang bike. Kaya possible siguro na iwan na lang natin dun sa baba. Tanaw mo naman yan simula sa taas. Kaya safe pa rin naman at hindi mawawala yung ating bike doon mga kapadyak. Kasi parang mag-hiking trekking din tayo dun eh. Ito papakita ko sa inyo ang pruweba kung gaano kataas at katarik itong Mount Bulalo kapadyak. Tingnan nyo to. Yan o, 18% grade to slow gear. Kaya kung magdadala kayo ng mga sasakyan dito, siguraduhin natin kondisyon ng preno. At sabi nga sa inyo, matarik, delikado. Tapos pa siko-siko pa ng diyon ang daan. Naginayong tayo nag-iigat mga kapadyak. Tapos tingnan nyo to, may malapit sa aking umuusok. Yan o, nausok kapadyak. Kita nyo ba? Ay, hindi masyado kita eh. Yan dyan, nausok dyan kapadyak. Ayun, kita. Yun o. Yun. Nausok no. Pagkari lumindol at sumabog, alam na gagawin. Run. Joke lang. Tara na, sa Mount Bulalo. Kiyatin na natin yung taas, tara. Dito tayo dadaan. Medyo maputik nga kapadyak. Sabi nga sa inyo, umulan dito kaya hindi kami natuloy ni Airpods. Yan o. Medyo maputik ngayon. Tapos ito yung tower na nakikita natin sa taas. Meron pa dun yung isa pang tower. Ang ganda dun, tara. May nakikita na naman akong guard. Baka naman mababait ang mga guard na rin mga kapadyak. Yan, akay muna tayo. At maputik. Yo, kuya guard, makikiraan naman ha. Padaan naman ng isa. Takit lang ako sa Mount Bulalo ha. Yan, bait mo tol. Ano ka lang, bihig. Ayos, umuo daw. O daw, lakad lang daw tayo. Naintindihan ko yun. Naku, ito paano kaya ridadaanan? Pinapagkakaputek. Iyo, bahala na. Yari atens. Sapatos din eh. Yan. Yan, ikaw na lang. Pangalan ng bike ko. Panalo. May pangalan yan mga kapadyak. Susunod, papay-sticker tayo ng Generics TV. Yun. Panalo! Nakalampas tayo. Yun. Galing mo boy. Ito na. Isa pang malupitang daanan. Aba, matindi. Tingnan nyo. Yan, papasok tayo dyan. Nakain natin si Jenner. Tara na. Matindi. Putek. Yan, nabagin na tayo. Rico. Inang. Yan. Kaya to. Yeah. Yung putek. Stay tayo dito. Yeah. Panalo. Nakakita yun. Tindi nun. Dinaanan natin yun. Ang putik. Papakita ko sa inyo mga kapadyak. Yan. Doon tayo aakyat. Tapos yung tower kanina oh. Panalo. Tapos ito. Si Kuya Guard. Papaalam ulit tayo dyan.
Papaalam ulit tayo kay Kuya Guard. Yo, Kuya Guard! Papataas kami ha. Makikira naman, sarap ng buhay, pakain-kain lang. Yun, sinuot ko na ang salamin mga kapadyak. Medyo nakakasilaw na din sa itaas. Ang ganda na. At saka pinarada ko na sa magandang paradahan ng ating bike mga kapadyak. Yan, dyan ka muna, pahinga ka muna dyan. At mamaya tayo lulusong naman. Yan yung tower mga kapadyak. Pero hanggang dun lang muna. Dun tayo sa taas. Nakaahon na tayo. Mamaya ko ipapakita yung view. Diyan lang kayo. Dadasal muna tayo mga kapadyak. Tara, kaya nyo. Yo mga kapadyak, nakapagdasal na tayo. Kung bago ka lang sa channel ko, please click the notification bell, pa-like, pa-share, and syempre pa-subscribe mga kapadyak. At saka padamihin po natin ang mga views natin mga kapadyak, dahil nakaka-motivate ito magawa pa ng mas maraming video mga kapadyak, dahil may nakaka-appreciate sa ating mga ginagawang vlog mga kapadyak. Sana magustuhan nyo to. Tingnan nyo ang Mount Bulalo sa Barangay Biten, sasakupan ng Bay, Laguna. Tara! Kapadyak, konting kaalaman lang ulit patungkol sa Mount Bulalo. Ang Macban Geothermal Field ay nasa ilalim ng commercial operation since 1979. Ang Mount Bulalo ay kilala rin bilang Macban Geothermal Power Plant at may taas na 1,750 feet above sea level at matatagpuan mga 70 km timog silangan ng Maynila. Ang geothermal field ay nasa tabi ng paanan ng Mount Makiling at sa loob ng Bacolod Corridor, isang 40 km ang lapad Farang Reef na tumatawid sa arko ng Luzon. Mga kapadyak, ang pangalang Macban ay nagmula sa dalawang natutulog na bulkan sa malapit sa Makiling at Banahaw. Kahit na ang planta ng kuryente ay mas malapit sa Makiling kaysa sa Banahaw, ginamit ng Macban ang geothermal energy na matatagpuan sa Bulalo Field na nag-uugnay sa Mount Bulalo at Mount Olililla, dalawang mas maliit na taluktok na matatagpuan sa timog na bahagi ng Mount Makiling. Ang geothermal power plant ay isa sa dalawang geothermal plant sa Pilipinas na nagsusupply ng kuryente sa malaking bahagi ng Luzon. Mga kapadyak, mararating ang summit sa loob ng 20 to 30 minutes hike na dumadaan sa isang sementadong kalsada na mayroong 500 feet altitude gain mula sa guardhouse. Ang buong paligid ay pribadong pagmamay-ari ng Philippine Geothermal. Ang isang malakas na amoy bulok ng sulfuric gas ay naroroon din sa kahabaan ng trail. Sasalubungin ka ng malakas na bugso ng hangin at malamig na simoy na hangin sa tuktok na binubuo ng bukas na damuhan at isang groto, kaya ginagawa itong paboritong retreat sa panahon ng Lenten. Isang magandang tanawin ng kalapit na bayan ng Santo Tomas, Batangas, kasama ang iconic na Naporcor power grid na dumadaan sa Mount Bulalo ay makikita rin mula sa view deck. Yo mga kapadyak, panalo tayo ngayong araw na ito dahil pinagbigyan tayo ng panahon. Talaga namang nakakawala ng stress pag inaakyat tong Mount Bulalo. Sana nag-enjoy kayo sa ating video at huwag kakalimutang i-share at i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel mga kapadyak. Naway nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Tingnan nyo to, ganda. Panalo. Yun. Siya mga kapadyak, dyan na kayo, tayo uwi na. Maraming salamat.